Hello again, ganda ka-chika live. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Ngunit bago po tayo magsimula, gusto ko lamang pong kunin ng pagkakataong ito upang pasalamatan po kayo sa patuloy pong pagsuporta, lalong-lalo na po sa patuloy niyo pong pagtitiwala sa channel na to. Maraming salamat po mga ka-chika. Mainit nga po ang pagtanggap ng mga empleyado nga po ng GMA7 kay Mr. Andres Mula sa kauna-hunaan nito pagtingtong nga po sa bakuran ng Kapuso Network. Nag-guest niya po si Mr. Andres sa 3rd Anniversary Week celebration niya po ng Fast Talk with Boy Abunda noong Campo Mercoles, February 4, 2026. Nagtilian nga po sa tuwa ang mga empleyado ng GMA7 nang makita nila ng personal si Mr. Andres. Lalo nga pong minahal ang anak nga po ni Mr. Aga Mulak at Ms. Charlene Gonzalez na huminto ito para pagbigyan nga po ang kanilang mga kahilingang selfie photo at video. Naantala nga rin po ang pagpasok at pagsakay ni Mr. Andres sa elevator dahil pinirmahan nga po niya ang bagets na musical souvenir items at ticket na nadala nga po ng mga empleyadong pinanood nga po ang musical sa kanyang pinagbibidahan. Puring-puri nga po ng GMA7 employees ang kababaang loob nga po at pinamalas na pagpapahalaga nga po sa kanila ni Andres. Dahil dito, nagdagdagan daw ang paghanga nila sa 24-year-old actor na inasam nila magkaroon sana ng programa sa Kapuso Network. Sa panayam nga po sa kanya ni Tito Boy Abunda, sinabi nga po ni Mr. Andres sa kanya sa pagbisita nga po niya sa Fast Talk with Boy Abunda ang kaunahon ng studio interview nga po niya mula nang pumasok nga po siya sa showbiz noong nga pong 2024. Saad nga po ng Viva Heartthrob, "Thank you for having me. This is the 3rd anniversary, right? It's really an honor to be here, Tito Boy. First time ko in GMA, first time ko na ma-interview sa studio, so this is really like a for-silker moment. Mas lalo na yung you're interviewing me." 3 beses pa lamang po nagkakaroon ng studio interview nga po si Mr. Andres mula nung bata pa hanggang magbinata nga po siya. At puro nga po kay Tito Boy ang interviewer nga po niya. Ang una nga po ay nung maliit pa siya, nangyari ito nga po sa kaarawan ng kanyang ina na si Ms. Charlene Gonzalez nga po pinagdiwang noon ang defunct showbiz talk show program nga po sa ABS-CBN, ang The Bus. Tanong nga po ni Tito Boy kung sila lang na panyang kakambal na si Atasha Mulak ang may gustong pumasok sa showbiz. Sagot naman po ni Andres, "Para sa akin naman, feeling ko from a very young age, I really want to do this. Parang may ganun talaga sa utak ko. Baka naman kasi parang growing up, being exposed to everything, going to The Bus." No early days nga po, picking up my mom sa The Bus nga po, going to mga shooting inidad, yung mga set niya, parang we were exposed to it and then may commercial din po. So parang naging interested po ako through time. Pero in a way, I was also like a denial. Parang iniisip ko na, do I really wanna do that ba? Or is it because I am being exposed to it? Sa tanong nga po kung sino sa kanila ni Atasha ang mas maraming pera. Ala, answer ko ba talaga yan? Ang inosente nga po at natawang reaction nga po ni Mr. Andres. Ngunit sa huli nga po ang sagot niya ay secret. Sa Fast Talk question nga po na high tide or low tide, muli natawa si Mr. Andres dahil pamilya na pamilya nga po sa kanya ang tanong. Charlene Gonzalez Mula, high tide. Nakangiting sagot nga po ni Mr. Andres. Ang high tide nga po or low tide, ang mga salitang naging popular dahil nga po sinambit ito ni Miss Charlene sa question and answer portion nga po ng Miss Universe taong nga po 1994, na dinaos nga po sa Pilipinas noong May 21, 1994. Si Ms. Charlene nga po opisyal na kandidata ng Pilipinas sa naturang International Beauty Pageant. Tanong pa nga po sa kanya, sino ba mas gwapo, ikaw o sa tatay mo? Sagot naman po ni Mr. Andres, yung tatay ko talaga. Yan po talaga, Aga Mulak po yan. Come on, yan po talaga, siya po talaga ang pinakagwapo sa aming dalawa. Sagot nga po ito ni Mr. Andres na nakangiti. Sumantala, dumako naman po tayo sa iba natin showbiz update. Sa patuloy nga po ng pagdami ng manonood na tumututok nga po sa Kapamilya Channel sa All TV2, ipinagdiwang nga po ng ABS-CBN sa ASA present nga po, All Together Kapamilya, a grand pasasalamat. Nangyari nga po ito noong Linggo, February 1, 2026, kung saan nagpasalamat nga po ang mga ABS-CBN star sa mga viewers at partners. Nakasama nga po sa special episode ang cast ng iba't ibang ABS-CBN show tulad nga po ng FPG, Batang Quiapo, Roja, What Lies Beneath at It's Showtime na napapanood nga po sa All TV2. Simula nga po noong January ay patuloy nga po na minamahal dahil na rin po sa pagsubaybay ngayon na mas maraming papong manonood sa nasabing channel para tangkilikin nga po ang paborutin nilang kapamilya shows.
Samantala, nagpasalamat nga po ang FPG Batang Quiapo lead star na si Mr. Coco Martin sa lahat nga po ng supporters at partners na patuloy nga po nagtitiwala sa misyon nga po ng ABS-CBN na binida nga po ang kwento ng mga Pilipino. Maraming pagkakataon na punong-puno ng pagsubok ang ABS-CBN. Maraming pagkakataon na iniisip namin kung makakayanan pa ba namin to. Pero dahil sa aming mga kapamilya at sa aming partners, patuloy kami lumalaban, bumabangon at ipagpapatuloy namin itaguyod ang ating istasyon para makapagbigay nga po ng saya at inspirasyon para sa lahat nga po ng Pilipino. Saad nga po ito ni Mr. Coco Martin. Pinasilip din nga po ang bagong kapamilya show na aaban nga po sa On TV2 ngayong taon nga po, tulad nga po ng Someone Someday ni na Miss Catherine Bernardo at Mr. James Reid, pati na rin po ang The Alibay ang buong katotohanan ni Miss Kim Shu at Mr. Paul Avellino. Tampok nga din po sa special episode ng ASAP ang pagbabalik tambalan nga po ng New Gen Phenomenal Love Team na sina Mr. Donnie Pangilinan at Miss Bel Mariano sa nalalapit nga po ni ng Star Cinema Film na mapapanood nga po ngayong taon. At syempre nga po, tulad nga po na sinabi ko, napapanood nga po ang ASAP sa Kapamilya Channel sa All TV2. Buksan nyo lamang po ang inyong digital black box, pindutin nga po ang scan button at remote control at hanapin nga po ang All TV2. Makasaya nga po sa ikalawang bahagi ng ASAP Present All Together Kapamilya nga po, a grand pasasalamat nga po na yung darating na linggo nga po, February 8, 2026, 11:55 AM nga po yan sa Kapamilya Channel at All TV nga po sa Kapamilya On Live nga po sa A to Z, I1 at TFC. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli natin showbiz update. Miss Caprice Cayetano talaga nga pong nanindigan. Bago nga po pumili ang mga natitirang Pinoy Big Brother Celebrity Competition 2.0 housemate ng dalawang kapuso at kapamilya na kukompleto nga po sa Big Jump Challenge at mabibigyan nga po ng chance na mapabilang nga po sa Ultimate 8, binigyan muna ng hamon ni Kuya ang mga ito. Inanunsyo nga po ni Big Brother na pwedeng marinig ng mga housemate ang opinion nga po ng mga tao sa outside world para makatulong sa kanilang desisyon kung sino ang tingin nila ang deserving na makasama sa Big Jump Challenge. Samantala sa pagsala nga po ni Miss Caprice Cayetano sa confession room nga po, agad na sinabi nga po ng Sparkle actress na ayaw niya marinig ang opinyon ng mga tao sa labas ng bahay ni Kuya. Saad nga po ni Miss Caprice, Kuya, hindi ko po tinatanggap. Alok niyo po Kuya, hindi ko po gusto marinig ang opinyon po ng taong bayan na sa kahit na sino po sa amin. Dito lang po ako. Tanong nga po ni Big Brother, ano ang dahilan? Saad nga po niya, ako po Kuya, gusto ko po makapili po ng isang kapuso at isang kapamilya. Nakarapat dapat po lumaban para sa Ultimate 8 po na hindi po naririnig ang opinyon ng iba Kuya. Pati na rin po ang opinyon sa akin dahil mas importante po yung pakikisama ko sa kanila dahil alam ko po mas kilala ko po sila dahil nakasama ko po sila sa isang bahay Kuya. Dagdag pa nga po ni Miss Caprice at nakita ko rin po kung ano po talaga yung ugali nila Kuya kaysa sa nakikita ng iba at napapanood lang po Kuya. Sumunod na naman po na tanong ni Kuya, natatakot ka ba malaman kung ano ang tingin sa iyo ng taong bayan? Muling sagot nga po ni Miss Caprice, ako po hindi po ako natatakot dahil alam ko naman po kung sino talaga ako Kuya at kung ano po yung intensyon na mabubuti po Kuya. Hindi ba mas lalago ang isang tao kapag nakakarinig siya ng opinyon ng iba o sisa nga po ito ni Big Brother sa kapuso housemate? Paliwanag nga po ulit ni Miss Caprice, yung paglago na gusto ko po na mangyari ay true experience po Kuya. Hindi yung paglago na manggagaling po sa ibang tao o opinyon po na ibang tao. Yung sarili ko po, mistake ko po Kuya. Samantala, ang galing nga po talaga ng mga paliwanag ni Miss Caprice at talaga naman po, marami nga po humanga sa mga pahayag or sa mga sagot nga po ni Miss Caprice dito kay Kuya. Samantala sa episode nga po ng February 3, 2026 ng Pinoy Big Brother Celebrity Collaboration 2.0, ang dalawang nabigyan nga po agad ng ticket para sa Big Jump nga po challenge ay sina Miss Caprice at Star Magic Talent na si Lila Ford. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.